Maraming pangarap, 'di ba? Gusto natin ng magandang buhay para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Nagsisikap tayo magtrabaho, mag-aral, pero bakit parang ang hirap yumaman? Ang totoo, hindi lang sapat ang sipag at tiyaga. Kailangan din nating matuto tungkol sa pera. Kailan ba tayo tinuruan kung paano humawak ng pera? Kaya, marami sa atin, lumaki na hindi marunong mag-handle ng pera. Nagtatrabaho tayo ng husto, pero parang laging kulang. Kaya ako nandito para pag-usapan natin ang kahalagahan ng financial literacy. Tungkol ito sa pag-abot ng pangarap mo at pagsiguro sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. What they don't teach you in school. Bata pa lang tayo, itinuro na sa atin ang kahalagahan ng edukasyon. Mag-aral kang mabuti para makapagtapos ka, makahanap ng magandang trabaho at guminhawa ang buhay. Pero ang hindi nila sinasabi, hindi lang diploma ang sagot para maging maayos ang buhay natin pagdating sa pera. Ang edukasyon natin, naka-focus sa mga subjects tulad ng math at English. Pero madalas, nakakalimutan yung mga practical na bagay tulad ng paghawak ng pera. Nagtuturo ng algebra, pero hindi ng pagbubudget. Nakapagsasaulo tayo ng petsa sa history, pero hindi natin alam kung paano palaguin ang ipon. Dahil dito, maraming Pilipino ang nahihirapan sa utang, walang ipon at laging nag-aalala sa pera. Pagdating sa pag-aasikaso ng pera, parang hindi sila handa. Panahon na para umaksyon. Kailangan nating turuan ang mga kabataan natin kung paano magdesisyon pagdating sa pera. Dapat parte na ng edukasyon ang financial literacy para sa magandang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nagtatrabaho tayo ng husto, kumikita tapos. Madalas, paulit-ulit na lang, gumagastos, nagkakautang, tapos magtatrabaho ulit ng mas matagal. Ito yung tinatawag na rat race, yung para kang nasa isang karera na hindi natatapos. Pilit kang tumatakbo para lang makahabol sa gastusin. Naalala niyo yung kasabihan na keeping up with the Joneses? Bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan para lang magpasikat sa ibang tao. Dahil dyan, nagkakaroon tayo ng utang. Mas kailangan nating magtrabaho, mas lalo tayong nai-stress, at nababawasan ang oras natin para sa mga bagay na mas mahalaga. Mahirap kumawala sa ganitong sistema. Parang lagi tayong tinutukso ng mga advertisements na gumastos ng gumastos. Pakiramdam natin, kailangan nating sumabay sa kung anong meron ng iba, kahit na hindi naman natin kaya. Magsimula tayo sa pagiging mulat, kilalanin natin na may rat race at piliin nating umalis sa ganitong sistema. Magdesisyon tayo base sa kung ano ang mahalaga sa atin, magtakda ng sarili nating financial goals, at maghanap ng kasiyahan sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Para makawala sa rat race, kailangan nating baguhin ang pananaw natin. Tandaan natin na ang financial freedom ay hindi basta-basta makakamit. Kailangan nating paghirapan ito araw-araw. Maging maingat tayo sa paggastos at siguraduhin na ayon ito sa mga plano at pangarap natin. Ang unang hakbang ay ang kilalanin ang totoong estado ng pera natin. Tingnan natin ang ating kita, gastusin, utang, at ipon. Alam kong nakakakaba, pero mahalagang malaman natin kung nasaan na ba tayo pagdating sa pera. Kapag malinaw na sa atin ang sitwasyon, pwede na tayong magtakda ng financial goals. Iba-iba ang goals ng bawat isa. Maaring magbayad ng utang, mag-ipon para sa bahay, o kaya'y magretiro ng maaga. Tandaan, ang financial freedom ay ang pagkakaroon ng choices. Ito yung may kakayahan kang mamuhay ayon sa gusto mo, gawin ang mga bagay na hilig mo, at magkaroon ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Budgeting basics, managing your income wisely. Isa sa mga pinaka-importanteng step para makawala sa rat race is learning how to budget. Now, I know some of you might be thinking, budget? Nakaka-stress yan. But trust me, budgeting doesn't have to be complicated. Isipin mo na lang na ang budget mo ay parang mapa ng pera mo. Dito mo makikita kung saan napupunta ang pera mo at masisiguro mo na nagagastos mo ito sa mga bagay na importante sa iyo. Unang-una, ilista mo lahat ng kinikita mo sa isang buwan at lahat ng gastusin mo. Maging detalyado at tapat sa sarili mo. Kapag malinaw na sa iyo ang lahat, pwede mo nang simulan i-allocate ang pera mo. Maraming budgeting methods na pwede mong subukan. Isa sa mga popular ay ang 50-30-20 rule. Ibig sabihin, 50% ng kita mo ay para sa mga pangangailangan, 30% para sa mga gusto mo, at 20% para sa ipon at pagbabayad ng utang. Investing for the future, growing your wealth.
Mahalaga ang pag-iipon, pero hindi lang ito ang paraan para umasenso. Kailangan din nating palaguin ang pera natin, at dito pumapasok ang investment. Alam ko, nakaka-intimidate ang salitang investment, pero hindi naman ito kailangang maging komplikado. Ang investing ay parang pagpapatrabaho mo sa pera mo. Imbis na nakatiwangwang lang ang pera mo sa bangko, ini-invest mo ito sa mga bagay na pwedeng lumago ang halaga sa paglipas ng panahon. Maraming investment options na pwede mong pagpilian, mula sa stocks at bonds hanggang sa mutual funds at real estate. Ang importante ay mag-research ka, alamin mo ang mga risks, at pumili ka ng investment na naayon sa financial goals mo at risk tolerance. Tandaan, ang investing ay pang long term. Hindi ito para yumaman ka agad, kundi para unti-unti mong mapalago ang pera mo sa paglipas ng panahon. Magsimula ka sa maliit, maging matiyaga, at huwag kang matakot magtanong sa mga financial advisor. Side hustles and entrepreneurship, creating multiple income streams. Sa panahon ngayon, delikado na kung isa lang ang pinagkukunan mo ng kita. Kaya naman mahalagang mag-explore ng mga side hustles at entrepreneurial opportunities para magkaroon ka ng multiple income streams. Ang side hustle ay kahit anong trabaho na ginagawa mo bukod sa main job mo para kumita ng extra income. Pwede itong freelance writing, online selling, o kaya naman ay pagiging ride-sharing driver. Ang entrepreneurship naman ay ang pagtatayo at pamamahala ng sarili mong negosyo. Mas kailangan dito ng oras, effort at kapital, pero mas malaki rin ang potential income at independence na makukuha mo. Ang maganda sa side hustles at entrepreneurship ay nagagamit mo ang skills at passion mo para kumita ng extra income. Nagbibigay ito sa iyo ng financial security, flexibility, at opportunity na gawing negosyo ang hilig mo. Real-life escapes, inspiring stories of financial freedom. Naikwento ko na ang kahalagahan ng financial literacy, pero baka iniisip mo, posible ba talaga to? Ang sagot diyan ay oo naman. Maraming kwento ng mga ordinaryong Pilipino na nakapag-break free from the rat race. Tingnan natin halimbawa ang mga online sellers na nagsimula sa maliit pero lumago ang negosyo dahil sa sipag at tamang paghawak ng pera. Meron ding mga OFW na nakapag-ipon at nakapag-invest ng kanilang kinita. Kaya naman nakauwi na sila sa Pilipinas at komportable na ang buhay. At siyempre, meron ding mga taong sinubukan ang entrepreneurship. Ginawa nilang negosyo ang kanilang passion, nakalikha ng trabaho, at nakatulong pa sa ekonomiya. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang financial freedom ay hindi lang pangarap. Posible itong makamit sa pamamagitan ng sipag, disiplina, at pag-aaral tungkol sa pera. Overcoming fear and taking action. Isa sa mga pinakamalaking balakid sa financial freedom ay ang takot. Takot tayong magkamali, malugi, o kaya naman ay humarap sa mga bagay na hindi natin alam. Pero ang takot ay pwedeng pumigil sa atin para gumawa ng mga hakbang para gumanda ang ating financial situation. Ang totoo, normal lang na magkamali. Ang importante ay matuto tayo sa mga pagkakamali natin at magpatuloy. Huwag kang matakot humingi ng tulong. Maraming resources na pwede mong pag-aralan tungkol sa personal finance, mula sa mga libro at websites hanggang sa mga financial advisor at mentors. Tandaan, ang unang hakbang ang pinakamahirap. Pero kapag nagawa mo na ang unang hakbang, magkakaroon ka na ng momentum at kumpiyansa. Building a secure future, leaving a legacy. Ang financial freedom ay hindi lang para sa sarili natin, para rin ito sa mga mahal natin sa buhay. Tungkol ito sa pagbuo ng magandang kinabukasan para sa ating pamilya at pag-iiwan ng legacy na ipagmamalaki natin. Kapag maayos ang ating kalagayan sa pera, mas may kakayahan tayong suportahan ang ating pamilya, pag-aralin ang ating mga anak, at tumulong sa mga nangangailangan. Magagamit din natin ang ating pera para makapagbigay ng magandang impluwensya sa ating komunidad at sa mundo. Ang financial freedom ay nagbibigay sa atin ng kakayahang gumawa ng mas magandang kinabukasan, hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa susunod na henerasyon. Your journey to financial independence. Marami tayong napag-usapan ngayon, mula sa kahalagahan ng financial literacy hanggang sa mga practical na tips sa pagbu-budget, investing, at paglikha ng multiple income streams. Pero ang pinakamahalagang tandaan ay ito, nasa iyong mga kamay ang iyong kinabukasan pagdating sa pera.
Panahon na para kumawala sa mga paniniwala at pressure na pumipigil sa atin para umasenso. Panahon na para kontrolin natin ang ating mga pananalapi, gawin ang mga bagay na gusto natin, at magkaroon ng mas masaya at masaganang buhay. Tandaan, ang financial freedom ay hindi basta-basta makakamit. Kailangan itong paghirapan. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral, paglago, at pagiging mas matatag. At ito ay isang paglalakbay na sulit gawin. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe. See you sa next video.